Magandang tanghali po sa lahat ng ating subscribers dito sa ating YouTube channel. Welcome po sa Idea Land. Bali ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo itong bagong property natin dito sa bayan ng San Andres, na kung saan ay ito yung mismong papasok sa ating beach property na napakaganda. So sa Provincial Road ay 2 to 3 minutes lang po yung papasok hanggang doon na sa mismong bungad ng property. So ayan, pasukin natin ito. Tingnan natin kung anong klase nga ba yung madadaanan nyo papasok hanggang sa ating beach property. Yan. Ang kagandahan dito sa ating beach property ay halos kalahati ng madadaanan natin ay cemented road. Tapos ganito kaganda yung view ng madadaanan natin, talagang probinsya. Ang cemented road po dito ay hanggang po sa may barangay hall ng Talisay. Ano po? So bali yung barangay hall, ang likod po niya ay elementary school. Kung mapapansin nyo po, yung kuryente natin ay papasok din po yung linya. So bali may kuryente po tayo dito, may source ng kuryente. Tapos ito naman nakikita nyong isang linya ay source naman po yan ng internet. Converge. So ito na po yung barangay hall natin dito. Katabi po niya ay elementary school, Inanuran Elementary School. So ito po ay sakop ng barangay Inanuran. Bale, simula po doon sa ay ganito na po yung daanan natin. Rough road siya pero very accessible po. Pasok kahit anong klase ng sasakyan. Mapasidan man yan, SUV, pickup. Pasok na pasok dito sa ating property. Kasi hindi po siya nagpuputik. Kasi tabing dagat po siya. Ang tinambak po dito ay bato na medyo may buhangin. Wala pong putik kahit tag-ulan, hindi kayo lulubog. So, napakaganda. And soon, ang good news ay isa-cemented road din po ito kasi ay marami na pong kabahayan dito at meron po tayong Iglesia ni Cristo dito sa dulo. So ayan, kitang-kita nyo po na andito lang yung linya natin ng kuryente. Malapit lang din sa area. So may mga kabahayan na din po dito, hindi na po masyadong liblib. So dun po sa unahan, andun po yung property natin. Kakaunti po yung mga bahayan doon kasi nga po ay private property. So itong property natin ay 20 minutes more or less galing sa town proper ng San Andres. So ito pong nasa kanang bahagi natin ay makikita natin ang Iglesia ni Cristo. Simbahan po ng Iglesia ni Cristo. So soon po ay magiging cemented road din po itong road na tong dinadaanan natin, itong barangay road na ito. Ayan na po yung linya natin ng kuryente. Hanggang doon po yan sa may property. So, pag magpapakabit kayo ng kuryente ay walang kahirap-hirap kasi malapit lang naman sa poste. So, ngayon ay ganito yung daanan natin dito pero ititrim natin yan para po yung mga titingin ng property ay hindi magasgasan yung sasakyan. So, maganda po yung daanan dito dati hindi na po natabasan kaya so papatabasan po natin, ipapatrim natin para medyo lumawak po yung daanan. So, yung barangay road po dyan ay 5 meters po yan sa lubungan hindi pa po nasa-semento kaya yan, one way lang po. So, andito na po tayo ngayon sa bukana ng ating property. So, ito na po yung pinaka right of way natin. So, ito na po yung property natin. Itong may bakod na to. So, doon lang po tayo dadaan sa unahan. Kasi doon po yung daanan sa ngayon. Yan. Ito pong right of way na ito ay bali, ito po talaga yung binigay na right of way nung may-ari. Bali, nasa lot plan na din po ito. Kasi dito dadaan yung mga nakabili din doon sa dulo. So, magiging maganda din po yan soon. So, kami kapag po kami ng right of way ninyo, itatambakan naman po namin yan ng item 200 para po ay pangmatagalan din po. Hindi po lulubog kahit ulan, initan.
So, ayan po, itong ano ay medyo masukal pa. Ito pa ililinisan natin, papalinisan natin para hanggang dyan po yung sasakyan ninyo kapag nag-visit po kayo dito sa ating property. Ayan, medyo madumi pa. Konting linis-linis lang po ito. Ang kagandahan naman po nito ay very accessible kasi karamihan po sa mga beach property na binebenta ay minsan ay malayo sa kalsada. Ito ay malapit lang sa provincial road, halos 2 to 3 minutes lang na andito ka na. Tapos may source pa ng kuryente, may source ng tubig, tapos meron pang source ng internet. So, napakaganda po nito. At ang kagandahan pa ay sobrang ganda din talaga ng beach property natin. Talaga namang hindi papahuli. Ayan po, ito po yung kasamahan natin si Sir Jeff. So, magbibideo din po siya sa ngayon, saka si Sir Jenry. So, bale, tara, puntahan na natin ngayon yung property. Ayan, si Sir Jeff nag-uuna, nagbibideo din po siya. So, after po nyan, bahay na yan, start na po tayo ng property natin. So, bali medyo masukal nga po kasi ay for sale na yung property. So, hindi na nila naasikaso kaya for sale na. Kasi nasa ibang bansa po yung may-ari. So, bali ang kagandahan nito ay medyo mataas siya sa karagatan natin kaya walang pagbaha po. So, kita nyo naman yung mga bahay dito. So, dito na po tayo ngayon sa mismong property. Kung makikita nyo po ay medyo madamo. Pero pagdating po dito sa una-unahan ay wala nang damo So, pwede naman po kayo dito magtanim ng nyug kasi yung kalapit nito, kalapit na kalapit lupa ay may mga tanim na nyug sa unahan. So, ayan, nagtanim dun sa may kubong yun. May mga bata pang mga nyug na tinanim niya. So, nabubuhay naman po. So, maganda to kapag nataniman ng nyug. Napakagandang tingnan nito. So, ngayon po ay bare. Pero sa unahan po ay may mga puno-puno pa. Ayan. So, hindi na po kasi tinaniman to nung may-ari. Kaya, yan. Virgin pa yung lugar. Wala pang kahit anong nakalagay. So, pwede kayong magtanim dyan ng nyug. Ayan. Yun yung hanggang po dun yung boundary natin. So, 9 slot lang po ito mga ka-Idea Land. So, pili na lang po kayo kung ano yung magugustuhan ninyong slots kapag pumunta po kayo dito. Halos lahat naman po ay pare-parehas. Lahat po ay magaganda yung itsura. Po? So, depende na lang po sa inyo kung alin po yung mas pinakagusto ninyo. Ayan. Dito po pala mga ka-Idea Land ay sunrise view tayo. So, matutunghayan po ninyo dito yung kagandahan ng pagsikat ng araw ni Haring Araw. Tapos, kapag maganda po yung panahon, sabi ng mga taga dito, ay nakikita po dito yung Mayon Volcano. So, yung mga magagandang tanawin po makikita natin dito ay makikita po tayo dito ng kabundukan. So, mountain view, sunrise view. Tapos, ang ganda ng dagat. Po? Malinis. Tapos, safe sa mga bata kasi hindi naman siya yung biglang lalim. Po? So, hanggang dyan po yung natin, lagpas dyan sa bakod yung boundary natin. Bali, paglagpas ng bakod, dyan po yung slot 1 natin. So, ang ganda ng slot 1, flat na flat siya yung slot 2 din. Tapos dito sa slot 3 hanggang 9 ay medyo may may malalim na medyo malalim na bahagi. Pero papantayin po yan ng bulldozer po. So, magiging same lang din naman sila flat. So, itong slot 1 and slot 2 lang natin ay hindi na magagalaw. So, punta natin dito sa unahan para makita na po natin kung gaano kaganda yung beach property natin. Talaga namang sobrang ganda nito. Bibihira na po ngayon yung mga magagandang beach property na for sale kasi nga po ay halos ay ubos na. So, ito, ang ganda ng beach property tapos very affordable pa. Po kasi halos ngayon po ay mga matataas na talaga ang presyo kapag medyo maganda yung beach property. So, ito ay murang-mura pa po. Tapos, all-in transfer na to. So, wala na po kayong ibang gagastusin ni piso. Kasi seller na po ang bahala na mag-transfer ng
title sa pangalan ninyo. Kumbaga ay ihihintayin nyo na lang po yung title na matransfer sa pangalan ninyo. So ganyan po kalawak yung buhanginan dito, bali may salvage zone pa po kasing tinatawag. Hindi po sagad yung muhon nito dito sa harapan. So ang lawak ng buhanginan nyo dito, kaya napakaganda nito. Kung pwede kayong mag-volleyball, pwede kayong maglagay ng mga tent dito sa harapan. So ang daming magandang gawin kapag malawak yung buhanginan. Hindi sagad sa dagat. Pwedeng mag-sunbathing yan. So, ayan, medyo madumi ngayon mga kaidilan kasi syempre sa mga beach resort naman ay may naglilinis naman, may maintenance kaya parating malinis yung beach nila. So, ito kasi ay for sale na, so hindi nalilinis. So, kapag nabili nyo, pwede nyo pong palinisan kasi sobrang ganda nito pag nalinisan ng buhangin. Meron po pang sala ng yung parang pang sala ng buhangin para matanggal yung mga dumi. So, ayan, ganyang kalinaw po yung tubig natin dito. So, low tide po ngayon, saka habagat po. Kaya medyo maalon. Pero kalimitan po dito kasi ay kalmado yung dagat. Kasi nga po ay habagat ngayon, kaya ganyan. Medyo maalon po. So, kahit maalon ay sobrang linaw ng tubig. So, sa drone shot ko po ay may may naliligo dito dating 3 bata. Ayan. So, enjoy sila. Nagtatakbo sila dyan sa buhangin. So, yung harap natin ay ganyan. So, ipapatrim natin yan para medyo presentable po pagpunta nyo dito. Ayan yung kasama natin sa Sir Delmark. So, low tide po, ayan. Sobrang ganda ng tubig. Talaga namang sobrang linaw. Talagang virgin pa tong lugar. So ang ganda-gandang maligo, napaka-presko ng tubig. Tapos ang presko po ngayon dito, so kung gusto niyo talaga ng napakagandang ambience na gusto niyo makapag-relax sa probinsya mga ka-Idealand ay pwede po dito. Talagang po to 100% recommended sa mga gusto maghanap ng bakasyunan. Tapos magtayo ng mini resort nila. Tapos, pwede din pong retirement place na dito natitira, magtatanim-tanim, Napakaganda po nito. So, yung bayan ng San Andres po, may hospital na, may mga bilihan na din naman, may mga grocery. Wala lang pong Jollibee, wala din pong mga mall, So, ang pinakabayan po naman dito sa Quezon, sa dulo, ay sa Katanawan, Meron ng Jollibee, tapos may mga grocery malalaki. So, ayan po yan, hanggang doon po yan yung harapan natin, So, 27 meters po yung frontage ito. So, talaga namang napaka lawak, kasi yung iba bitin. Minsan, 16 lang, 15. Ito ay 27 meters. Talagang spacious yung harapan ninyo. Hindi siya bitin. Bale, itong property natin ay mga 6 to 7 hours to galing sa Manila. Tapos from Provincial Road naman, 2 to 3 minutes lang. Tapos sa Barangay Road, halos dikit po tayo. So, very accessible. Pasok na pasok ang kahit anong sasakyan. So, ayan po yung view natin dito. Dun po yung Isla Tuan, yung harapan niya. Ang ganda. So, pare-parehas naman po ng harapan. Lahat po maganda. So, kulang lang ng maintenance, linis. Kapag malinis po yan, napakaganda niyan. So, ayan, lapitin natin yung Isla Tuan. Ayan po yung may kubo na parang sira na. So, may mga tanim po sila dyan sa harapan na mga parang dwarf coconut to. Tapos, ayun, may mga cactus pa sila dun sa harapan na tinanim. Ibig sabihin ay pwede kayo dito magtanim-tanim ng nyog. Pwede magtanim ng mga hardwood, po. Yan, hanggang dun po tayo, dun po yung boundary. Simula po dito. Yan, so bali ito yung Isla Tuan natin. Yan, hanggang dun, kung makita nyo, flat po siya. Tapos may mga, atawag dito, kahoy-kahoy na siya. So dito sa kabila ay medyo bare pa. Yan, ito ay, bakod na to ay, kasi ay, pansamantalang bakod, siguro may inalagaan silang baka dyan para hindi makarating dito sa kabila. Ayan, ang ganda po niyan. Ang elevation po nito ay napakaganda. Medyo pataas po tayo sa dagat. So,
Pag papunta po kayo sa dagat ay medyo pababa po, kaya napakaganda. Kahit malakas yung bagyo o ano, hindi po kayo babahain dito, napaka-safe po sa baha. Yan. Tapos napakaganda ng view. Maganda dito maglagay ng bahay bakasyonan. Ano po? So sa mga interested po, ay message lang po kayo sa ating